Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng Ama ay akin. Kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating din pong pananampalataya sa tatlong persona sa iisang Diyos. Lahat nga po tayo mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kapag ang isang tao nakita mong nag-antanda ng krus, ibig sabihin, yan ay Katoliko. Kapag ang isang tao nag-antanda ng krus, ibig sabihin, yan ay nagdarasal. Kapag ang isang tao nag-antanda ng krus, ibig sabihin, nagpapahayag yan ng kanyang pananampalataya. Pinakamaikling dasal, pinakamaikling pagpapahayag ng pananampalataya. Sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ay magpasa hanggang ngayon ay tinatawag nating isa sa mga misteryo ng ating pong pananampalataya. Misteryo dahil magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubusang natatarok o naaabot ng kaisipan ng tao kung bakit ang iisang Diyos ay mayroong tatlong persona. Kahit sinong pinakamatalinong theologian ay mayroon pa ring hangganan ang kanyang pagtuklas dahil nasa kagustuhan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo kung kanyang i-reveal ang kanyang dakilang pagka-Diyos. Kaya wag na tayong, baka masiraan lang tayo ng ulo kung sisikapin natin at pipilitin natin na maabot natin ang kaisipan ng Diyos. Sapat na manampalataya tayo, sapat na ipahayag natin sa ganitong paraan ang pananampalatayang sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Sa mga pagbasa natin, nitong mga nakalipas na linggo, lalo na nung nakalipas na linggo, na kumpleto at naipakilala naman sa atin ang ating pong nag-iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Wala ito sa Biblia. Tandaan niyo po yan, ha? Kasi kung pagdidibatihan natin na ang ating pananampalataya lang dapat ay kung ano ang nakasulat sa Biblia, pues walang nakasulat sa Biblia na mga salitang Santissima Trinidad, Holy Trinity, o banal na Santatlo.
Pero kung nakikinig tayo sa ating mga pagdiriwang, maging sa mga panalangin natin, nagsisimula lagi sa Ama, Amang makapangyarihan, Ama naming banal, laging nagsisimula sa Ama at ito ay natatapos sa ngalan at inihiling namin sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Yan lagi ang laman ng ating pong panalangin. At sa mga pagbasa, kung makukumpleto mo ang buong taon na ikaw ay talagang nakikinig sa mga pagbasa, matutuklasan mo ang role na kanilang ginagampanan sa bawat pag-iral, sa bawat panahon. Pero mayroon po tayo din na dapat nating matutunan sa banal na Santatlo. Sa tatlong persona na sa iisang Diyos. Sila ay merong unity. Pakisabi nga, unity. Pakispell ang unity. U-N-I-T-Y. So, isa ito sa pinaka, para bang, paano mo maididescribe ang banal na Santatlo? Unity. Hindi po uniteam. Unity. Kasi ang uniteam, divided na. Kaya nga, ang U sa salitang unity ay undivided. Mayroong unity kung undivided tayo. Bakit nagiging divided? Kasi kapag ayaw pasaklaw, pag mayroong gustong magmabida, pag mayroong gustong manguna, madidivide tayo. Pero sa ating pong pananampalataya, bakit undivided? Kasi nangunguna ang Ama, sumusunod ang Anak, ganun din ang Espiritu. Kung ano ang plano ng Ama, susundin ng Anak at gagabayan ng Espiritu Santo. Kaya nga, maging sa ating po ibanghelyong narinig, di ba sabi, ang ipapahayag ng Espiritu Santo ay mula sa akin. At lahat ng nagmula sa akin ay nagmula sa Ama. Iisang goal, iisang misyon, bagamat iba't ibang panahon ng pag-iral. Sabihin nyo nga ulit, undivided. Ano bang nagdi-divide sa pamilya ngayon? Anong nagdi-divide sa lipunan natin ngayon? Diba? Kapag meron kang sariling hangarin, kaya nga ngayon, hindi ko alam kung nakakainis ba o matatawa ka na lang kasi 2025 pa lang, ang iniisip nila ay ang 2028 election. Di ba? Aware ba kayo? Di ba? Bakit nadi-divide? Sa dami ng kaguluhan sa labas ng bansa natin, ang pinagtutuunan natin ang pansin, paano tayo ma-divide at kung sino ang magkakampi-kampihan. Next letter ay N. Anong ibig sabihin ng N? Nurturing. Diba? Mayroong unity kapag nararamdaman ng isa o ng sinuman o ipinaparamdam ng bawat isa na mayroong nangangalaga din, inaalagaan, pinayayabong, pinapalago ang isa't isa. Hindi yung diba? Yung parang nililimitahan mo ang kakayanan ng isa. Minamaliit mo ang kakayanan ng isa. So kung merong nurturing, ibig sabihin, napapalago mo ang isa't isa. Magkakaroon yan ng unity. Next letter ay, ano yung I? Individuality. Magkakaiba tayo. Kahit nga ang Ama, ang Espiritu Santo, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, magkakaibang panahon, pero lahat, ang Ama ang lumika, ang Ama ang tagapaglikha. Narinig natin sa unang pagbasa.
Sa simula't simula pa, nandoon na ang Ama, nandun din ang ang Anak at Espiritu Santo. Kaya kung maalala nyo, di ba, sa aklat ng Genesis, ang sabi ng Ama, likhain natin. Hindi, lilikain ko. Hindi niya sinabi, lilikain ko. Sabi niya, likhain natin. At nang dumating ang pagkakataon o ang panahon, kailangan iligtas ang tao, nandiyan ang anak. At nung umalis na ang anak, naririyan na ang patnubay. Pero kanya-kanya, hindi. Next letter ay T. Truth. Katotohanan. Mayroong unity kung tayo ay nasa katotohanan. Tandaan niyo po yan. Kapag nagsimulang pumasok ang kasinungalingan, madidivide tayo. Ang katotohanan, ang Diyos pa rin. Ano ang sabi ni Kristo? Ako ang daan, ang katotohanan. At lagi rin na pag sinabi ni Kristo, yan ay sinabi ng Diyos Ama. At naunawaan natin ang katotohanan sa tulong ng Espiritu Santo. Last letter ay Y. Yearning. Asamin mo. Pag inaasam mo, kikilos ka din. Mag-contribute ka. Hindi lang yung di ba, lahat tayo parang sinasabi, inaasam natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa. So kung lahat tayo mayroong ganitong hangarin, talagang sisikapin natin dapat. Ngayon, sa unity, naganda rin na mapaalalahanan natin sa pagdiriwang natin ngayon ng ating pong kapistahan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga tatay, espesyal na araw para sa inyo ito, espesyal na panalangin para sa inyo. Pwede ba tumayo lahat ng mga tatay na naririto? Uy, tatay na kayo, hindi nyo alam. Pwede po bang palakpakan natin ang mga tatay na naririto? Mabuhay po kayo. At tandaan po ninyo, nasa inyo ang susi ng ikapagpapatibay ng pamilya. Sa inyong pananampalataya sa iisang Diyos, mapalalakas mo ang iyong pamilya. Kaya nga kapag ang isang ama, mahina ang pananampalataya, madidivide ang inyong pamilya. Mga tatay, lalo na sa mga nasa abroad, nag-abroad kayo para bigyan ng magandang bukas ang inyong pamilya. Dito sa Pilipinas, huwag kayong gumawa ng bagong pamilya diyan sa ibang bansa. Nasa inyo, mga tatay, magamat, hindi ko alam talaga kung anong nangyari sa ating kultura na sinasanay tayong dapat ang tatay tahimik, dapat ang tatay nasa sulok, dapat ang tatay kung hindi lasing, malakas ang loob. Pag wala ng alak, hindi mo na naman makakausap yan. Bakit ba ganun na nagiging kultura natin? Pag hindi lasing, di ba? Ang hirap mag-express ng kanyang damdamin, hindi nga makapagpayo sa mga anak. E tinan nyo, ang napapansin nyo, kapag yung tatay, malawak ang pangunawa, mayroong karunungan, yung wisdom niya, di ba, nagagabayan ng mabuti ang kanyang mga anak para sa pagbuo nila ng kanilang sariling pamilya, matibay din. Kaya ganun ka kahalaga. Aanin mo ang ilaw kung sira ang haligi.
Kayo ang haligi ng tahanan. Saan ikakabit ang ilaw kung marupok ang haligi? Kaya number 1 ninyong dapat taglayin ang pananampalataya sa Panginoon. Sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga tatay, kapag nasa inyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo, walang imposibleng mapagtatagumpayan mo ang iyong role, ang iyong misyon, ang iyong responsibilidad bilang Ama. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na naririto. Magsitayo ang lahat.